So, si Joanne dati is sobrang idealistic, sobrang laging maraming complain, madaming gustong matanggap. Ako yung dating klase ng lalaking walang pakialam sa pamilya, ah, palabarkada, eh, talagang all the way. Walang pagkakaisa sa bahay. Hindi magulo ang pamilya. Yun talaga yung buhay namin noon. Maraming mga problema, lagi kami nag-aaway, yung mga bata laging may sakit, lagi kaming nagkakaroon ng problema. Yung problema, mapapatungan na naman ng panibagong problema. And then, kahit nasa simbahan na kami noon, naririnig namin yung tamang direksyon, hindi kami magkasundo, lagi kaming magkaaway, nag-aagawan kami sa anak namin, kung saan pupunta kasi wala din kaming sariling bahay, kung kani-kanino kami nakikituloy kami sa pamilya niya, sa pamilya ko. Napakagulo, wala kaming direksyong buhay mag-asawa. Yung madalas namin pag-awayan is patungkol sa pera. Kasi before, madalas siyang makipagbarkada. Tapos, hindi kami magkasundo kung paano gagastusin yung pera. So, kaya yung nangyayari, dahil nga walang maayos, ano yung nangyayari? Nai-spend ng hindi importante, kaya laging may kulang. Kulang yung pagkain ng mga bata, kulang sa mga bills. Napakagulo. Nakikita namin na yun ay hindi naging contrary dun sa tinuturo at nakasulat sa salita ng Diyos. Naririnig na namin yung turo. Ginagawa na nga namin. Gumagawa kami ng pagsunod sa ikapu, campaign, sumasali din kami sa campaign. Pero yung cycle ng buhay namin, ganun at ganun pa rin. Minsan may dumadating na blessings, pero in just quick way, nauubos kagad. Just like, nasisiraan ako ng sasakyan, imbis na yung nakukuha naming blessings is para sa amin napupunta pa doon sa pagpapaayos. Talagang magulo. Instead na makakapagsimula na kami ng bagong buhay, may magkakabahay na kami, pero nahuhugot pa rin sa mali. Hindi namin alam kung paano, kung bakit ganun yung nangyayari. Dahil nga nakikita ko yung kahirapan na meron kami at nandito na kami sa tahanan ng Diyos, nandito na kami sa simbahan, yung nakakot nung attention ko is yung Diyos, hindi siya magbibigay ng buhay na hindi kumpleto. Hindi siya, kasi nga yung pangako niya is yung buhay na sagana. So, kumpleto. So, doon, yung pag sinabing kumpleto, imposible naman na yung buhay ay may utang. Imposible naman na yung buhay mag-asawa namin ay lagi nag-aaway. Tapos, wala kaming sariling bahay na nakikitira kami. Napakalaking question nun. So, yung isang campaign na sinalihan ko ay binigay ko yung buong lakas ko. Kasi before, sumasali ako sa campaign. Pero dahil dun sa isip ko na, yung ilalagay ko dun sa campaign is wala naman akong malaking halaga. Kasi wala akong trabaho. Wala naman akong mailalagay dun. So, itong campaign na to, dahil nga, pagod na ako dun sa sitwasyon, hirap na ako na nakikitira. Yung hirap na ako na wala na akong kapahingahan dun sa lagi kaming nag-aaway. So, doon sa campaign na yon na sinalihan ko sa gawain na yun, yung ibinigay ko is yung buong pagtitiwala ko. May isang beses na nag-away kami kasi dahil nga, kung tutusin malaki yung sinasahod niya sa pagmumotor, above minimum. Pero kagaya ng sinabi niya, hindi din namin alam kung bakit laging kulang. Kahit everyday over 1,000 yung almost 2,000 yung kinikita niya, pero kulang. So may isang beses na malaki yung pagtatalo namin patungkol sa kailangan niya ng pampaayos ng motor. Tapos kailangan pambayaran yung monthly ng motor. Yung ginawa ko ay mas pinagkatiwala ko sa Diyos kasi yung
yung pinaunawa niya sa akin is hindi naman yung value, hindi naman yung pera, pero yung pagtitiwala ko na yung buhay na gusto niya para sa akin ay kumpleto. Yung ibinigay ko doon sa altar ay yung ako, yung Diyos. Hindi niya titignan yung value, pero titignan niya yung pananampalataya ko na ibibigay ko sa kanya yung lahat ko, yung meron ako, tapos siya yung magbibigay sa akin. Kasi may pananampalataya ako na yung ibibigay niya sa akin ay higit pa dun sa kailangan ko. Marami na rin akong sinalihang campaign and merong resulta. Pero hindi siya talaga buo. Hindi kumpleto. Kasi meron hinihingi sa akin yung Diyos na takot akong ibigay. Pero along the way, salamat sa Diyos, pinaunawa niya sa akin kung paano, kung bakit niya hiningi yun. Kasi napaka mapagmalaki kong tao pala. Napaka mapagmataas ko. Doon ko nakita yung pagkakamali sa sarili ko, yung takot na yun, yung nagpaunawa sa kung sino talaga ako. So yung relasyon namin ngayon ay hindi man ganun ka-perpekto. May mga kaunting mga differences kami. Pero yung pagkakaiba ng noon sa ngayon is hindi na siya pala barkada. Hindi dahil yon sa yung ini-insist ko. Dahil kagaya kanina sabi ko, ako ay idealistic na tao. So hindi na siya pala barkada dahil sinasabi ko. Pero siya na yung mismong marunong ng mag-isip ng para sa pamilya namin. So yung sinasabi niya kanina is yung sobrang pagmamahal niya sa motor, ngayon ay hindi na ganun. Marunong na siyang magturo sa mga anak namin and naaasahan ko na siya. Yes. Kasi doon nakita namin yung katurungan. Sabay kami mag-asawa. Sabay kami naghangad ng katarungan na yun, ng justice na yun. Sabay namin, buong lakas kami. Kaya salamat sa Diyos, yung justice na yun, ibinigay niya sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya. Salamat sa Diyos kasi yung altar yung naging korte namin. At yung Diyos yung naging hukom na nagbigay ng hustisya para sa buhay namin.